Alright, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Muling nagbabalik ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos. At tuloy po ang ating live ngayong gabing ito. And as I have promised mga kapatid, ang ating pong topic ay the 7 truths about the renovation of the earth. Meron pong isang event sa Bible na gugunawin ang buong mundo. At ito po ay tutunawin at magkikreate po ulit ang Panginoon ng bagong langit at bagong kalupaan. The new heaven and the new earth. The new Jerusalem will came down from heaven. Yan po ay entering into the future eternity. And so yan po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kagabi po ay inaral natin ang renovation of the earth, the picture, the process, and the present. Tonight, pag-uusapan po natin ang 7 truths about the renovation of the earth. The plan, the process, the procedure, the product, the presentation, the present, and the praise. So yan po ang ating topiko ngayong gabing ito. So pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. At tayo po ay magbasa dito po sa 2 Peter chapter 3 verse 7 to 10. Ito rin po ang binasa natin kagabi. Okay? So basahin ko po ulit 2 Peter chapter 3 verse 7 to 10. But the heavens and the earth which are now by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men. But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. The Lord is not slack concerning his promise, as some man counts slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat. The earth also and the works that are therein shall be burned up. Welcome po, Brother JP Arienza and Ma'am Natalia Manigos Amosco. Good evening po sa inyo. So ito pong topic na ito ay isang pagkakataon na magaganap sa eschatology. Traps Tolentino kasama natin ngayong gabi. Mangyayari po ito in the future. So wag po kayong mag-alala dahil itong event na ito malayong malayo pa. Of course, papasok po ng eternity, ito muna yung mangyayari. I believe mga kapatid na ang Bible po ay hindi napupulfill by chapter. Ang Bible po ay hindi napupulfill by sentence. Okay? Hindi po napupulfill ang Bible by interpretation. Okay? Ang Bible po ay napupulfill word for word, line by line, jot and tittle, and no wise pass from the law till all shall be fulfilled. Ayan. Saan ka na ngayon? Okay, nandito pa rin po ako sa Negros, Ma'am Natalia Manigos Amosco, nandito pa rin po ako sa Negros, sa last part ng Negros, boundary po ng Oriental at saka Occidental sa Hinubaan. Alright, you come and visit our place. Maganda po ang lugar namin, nasa tabing dagat po kami. Alright, so balik tayo sa ating topic mga kapatid. Yan si Ma'am Natalia, yan po ay kababata ko at saka kababayan ko sa amin pong lugar. Alright, so the truths, 7 truths, 7 katotohanan po ang nais kong makita po ninyo. If you remember mga kapatid, nagkaroon po ng great flood sa Bible, Genesis chapter 6, na hinugasan ang mundo sa pamamagitan ng tubig. Ito pong 2 Peter chapter 3 ay huhugasan at lilinisin ang mundo. Lahat ng kasalanan ay kukunin to the simplest form. Lahat ng element ay ipupurify, kaya po gugunawin at tutunawin lahat. So mangyayari po yan bago yan pumasok sa eternity, future. Layo-layo, yes. Malayo po talaga. Last na last na bayan ng Negros Occidental. So, ang mangyayari mga kapatid, sabi po ng verse number 7, the heavens and the earth which are now, pumapatungkol po yan sa present earth.
yung mundo na ginagalawan natin ngayon. Welcome po, Brother Richie Mapa. Ito pong mundo na ginagalawan natin ngayon ay isang lugar na galing po sa chaotic earth, na ang chaotic earth naman ay galing po sa original creation. So as I have said yesternight, meron pong dalawang great flood. The great flood that happens Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. In the Spirit of God moved upon the face of the water. Meron na pong great flood before Genesis chapter 6. Welcome, Brother Kyle Stephen Guardario from Japan. Marami pong salamat. Meron na nangyaring great flood. So you need to be careful about the great flood. Yung 2 Peter chapter 3 verse 6 po, I believe personally that the great flood, the earth, the entire constellation of stars, including the heavenly bodies, were overflowed with water. It was on the first great flood on the prehistoric era. Okay, bago pa po ang creation. So I can explain that further, na mayroon pong naunang create bago si Adan at si Eva. Yun po ay ang mga anghel. Okay, si Lucifer ay isa sa mga anghel, perfect in beauty, pero nagrebelde po siya kaya nagkaroon ng chaotic earth. For the theologians, you can study that the thesis of Dr. Scofield about the gap doctrine or the gap theory. So you can learn about that and why I believe that. I have my own reason. Okay? So now, puntahan po natin ang salita ng Diyos. Ito naman po ay future na mangyayari, magkakaroon ng renovation of the earth. At isa nga pala mga kapatid, soon we will be having our live in our YouTube channel para hindi po mabura ang ating mga live. Kasi every 30 days ay nabubura po ang ating live. Welcome, Ma'am Andrisa Tolentino, ang aking mahal na ina, ay nanonood po ngayong gabi. Verse 8, But beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as 1,000 years, and 1,000 years as one day. So ito po ay pinaglalaban, dalawang theory din po ito sa mga theologian. Nag-aaral po sa salita ng Panginoon. Pinaglalaban niya itong theory. May theory kasi na yung creation daw, it took 7,000 years. Yung iba naman, tumatayo sila sa 7 days creation. Okay? So, alam nyo mga kapatid, tama yung dalawang yon. Kung sa tao, yun po ay 7,000 years. Pero sa Panginoon, yun po ay 7 days. Why? Kasi tingnan nyo wala pang araw, hindi pa create yung araw. Pero sabi doon, in the evening, in the morning were the first day. Yung creation of sun and moon and stars, na kung saan sila create at pinalitaw sa universe. Yung kanilang structure. Later on na yun. Saan kumuha ang Panginoon ng kanyang time measurement? Hindi pa gumagana yung araw. Kasi darkness pa ang nandun, walang light sa chaotic earth. Di ba? Sa kanya yun, sa kanyang time frame yun. So, it is 7 days para sa Panginoon, pero para sa atin, that is 7,000 years. Kasi tao tayo. Yan nakasulat po sa 2 Peter chapter 3, verse number 7 and 8. Okay, welcome po, Pastor Marlon Leite, Evangelist Pastor Marlon Leite. The Lord is not slack concerning His promise, as some man counts slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. But the day of the Lord will come as a thief in the night. So as I have said po yesterday night, dalawa po ang thief in the night. Yung rapture, tinawag po yan na day of the Lord, thief in the night. Ito pong renovation of the earth ay tinawag din na day of the Lord, thief in the night. So dalawa po ang thief in the night, kailangan alam nyo po yan kasi baka mamaya magkakahalo-halo. Kaya po nahihirapan yung iba sa pagkakaunawa ng mga pagkasunod-sunod ng event. Kasi sa mga terminologies, akala nila pagka sinabing thief in the night, rapture yun. Paano yung 2 Peter chapter 3 verse 6 to 10? Hindi po ito pumapatungkol sa rapture. Hindi po gugunawin ang mundo at tutunawin lahat at susunugin lahat ng element. Sa rapture, hindi yan gagawin ng Panginoon.
the Lord Himself shall descend from heaven, kasi meron pang 7 years tribulation, meron pang millennial kingdom. Ang millennial kingdom po ay 1,000 years lang talaga, na-i-expire po yon. Hindi po yon eternity. Yung mga amillennialists dyan, shout out sa inyo. Basahin nyo yung Revelation chapter 20 at maging maingat kayo doon sa paggamit ng article na a at saka da. Ginamit po doon yung a 1,000 years, pero ginamit din po doon yung da 1,000 years were finished. O, merong expiry date yung millennial kingdom. Sige. So, ganyan po nag-aaral ng salita ng Diyos. Kung hindi nyo masundan yung sinasabi ko, kunin nyo na lang yung makukuha po ninyo at maunawaan ninyo, mga kapatid. So, dito po, sa 2 Peter chapter 3, verse 7 to 10, talagang tutunawin po ang mundo. So, 7 truths about the renovation of the earth. Tingnan ko po kung nangyari na ito. Verse 7, isa-isahin po natin. But the heavens and the earth, the heavens including the first heaven, second heaven, and third heaven. The atmospheric heaven were the skies, the planetary heaven were the planets, and the third heaven, the abode of God. Kaya heavens, plural. Okay, the earth, ito po yung entire planet earth. Okay, ano yung earth na nandyan? Yan po ay galing sa Greek word na gay, or G-H-A-Y, arable land, the ground, the earth as standing place, the mainland as opposed to the sea or water, the earth, the whole, the earth as opposed to the heavens, the inhabited earth. Yan yung ibig sabihin ng earth na yan. Ibig sabihin yung mismong mundo na kung saan may mga tao, yung kalupaan na kung saan nakatira ang mga tao. Ang mangyayari daw, ito ngayon na tinitirhan natin, itong planet na tinitirhan natin na may mga kalupaan where life existed. Ito yon. By the same word are keep in store. Ito po ay protected pa ng Panginoon. Reserved unto fire against the day of judgment. Naka-reserve po ito para sa apoy sa araw ng paghukom. And perdition of ungodly men. Itong judgment na ito nasa pamamagitan ng apoy ay para sa mga ungodly men. Ayan, welcome po. Meron ho tayong bisita. Paki-like, follow, and share. Hindi natin mabasa ang kanyang profile, but sundan po natin ang kanyang profile at tulungan po natin na like, follow, and share. Alright. So, the plan. Ano po ang plano? Nakaplano na po na naka-reserve na ang ating mundo na ito ay gugunawin sa pamamagitan ng apoy. Kaya hindi mo na mapipigilan yan. So, it is being practiced. Pero ito just relation sa lupa. Great judgment and then renovation of the eternity. Yun pang pagkasunod ng eschatology. Abangan nyo. I hope na makapag-umpisa na po tayo. Ano bang buwan ngayon? April, March, April, May. By May, magkaroon ho tayo ng live sa ating YouTube channel. So, magdo-drawing tayo doon. I-drawing natin mga kapatid yung illustration ng eschatology para alam nyo kung ano po yung pagkasunod-sunod. So, that is next month. So, panalangin nyo po na i-prepare natin lahat ng mga kailangan. Okay, the plan. Ito po pala ay nakaplano na. So, wala pong makakagiba sa planong ito dahil nasa Word of God po ito. So, hindi pa po nangyari ito na ginunaw, dinisolve lahat ng element sa lupa. Kasama na doon yung mga ungodly men. Ang itatanong nyo dyan, Pastor, saan yung mga ligtas? Kapag nangyari na yan, saan yung mga ligtas? Dapat yun yung mga tanong ng mga nag-iisip. Welcome po, Brother Roger Regalado. Okay, nakaplano na ang mundo ay gugunawin sa pamamagitan ng apoy according to verse 7. It was reserved, the earth was reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly man.
ito pong renovation of the earth, ang purpose nito ay i-purify lahat ng bagay kasama ng mga ungodly men, lahat ng elements na merong bahid ng kasalanan. Para po pumasok tayo ng eternity, talagang pure na pure na. Okay? So 3 times po ang purification as I have said kagabi. Unang purification is the first great flood. Pinurify po ito sa tubig. Yung Genesis chapter 1 verse 2, na dahil sa rebellion ni Satanas ay nasira lahat ng creation ng Panginoon, kasama po ang mga extinct dinosaurs. Okay, if you don't believe in dinosaurs, ang Bible po ay nagsasabit, nagtuturo na merong dinosaurs. And we have a separate study about that. Yan po ay supported ng science. Okay? If you are against science, you are against NASA, against everything, you need to prove your point by experiment. Kasi sila pinrove nila yan. I am not a scientist po, at hindi po ako talagang believe sa science. But I do believe the biblical science. Ano yung biblical science? I believe that science discovers the truths of the Bible. Kasi mas eternal po itong Word of God. Kaya dinadidiscover nila yung ibang truth sa Bible. Yung iba naman, hindi pa na nadidiscover. Okay? So, mayroon pong time na nakalaan para lang ho sa renovation of the earth. So, ulit, kailan mangyayari itong renovation of the earth, Pastor? Ngayon po, nasa church age tayo. That is why we have a lot of churches today. So, ang tawag po rito ay church age. Nasa grace period po tayo. So, from the beginning, the time of Adam and Eve, innocence before they commit sin. After that, nagkasala po sila, the fall. After po na sila nagkasala, conscience. Nagkaroon po sila ng conscience. Pangatlo, human government. Pang-apat, promise sa time ni Abraham. And then, law sa time ni Moses. And then, sa time ni Jesus Christ is the age of grace. Matatapos po ang grace period sa rapture. Papasok ang day of the Lord as a thief in the night, rapture. Okay? Judgment seat, marriage supper, 7 years sa baba, Battle of Armageddon. Pagkatapos nun, si Zechariah 14. Pagkatapos ng Battle of Armageddon, si Satan ay kukulong 1,000 years sa bottomless pit. And then, magkakaroon ng millennial kingdom for 1,000 years. Mai-expire po ito. Pagkatapos nun, Gog and Magog. After the Gog and Magog, Satan will be thrown to the lake of fire. And then, pauulanan ng apoy yung lugar na kung saan nagrebelde po ang mga na-tempt ni Satan. Gog and Magog po yan. And then, second resurrection, Great White Throne Judgment. After the Great White Throne Judgment, renovation of the earth, ito po yon. And then, eternity, the creation of new heaven and new earth. So, ang plano po ay naka-reserve na ito. Verse 10, tingnan po ninyo. But the day of the Lord, 2 Peter chapter 3 verse 10, will come as a thief in the night, in the which the heavens shall pass away. Tingnan po ninyo ha. The heavens shall pass away. First and second heaven will pass away with a great noise. Ayan na po yung Big Bang. Alam nyo po ba na ang Big Bang ay isang biblical na katotohanan, but not in creation. Hindi po gumamit ang Panginoon ng Big Bang sa creation. In fact, ang katotohanan, yung billions and billion years ago, according to carbon dating, is reasonable. Kailan po yan? Hindi po yan doon sa first day of creation. Yan po ay applicable doon sa original earth. Bago pa man ni-recreate ng Panginoon sa Genesis chapter 1, verse 2. Yung unang original earth na kung saan naninirahan ang mga anghel, wala pang tao. Doon po yung mga dinosaurs na buhay. Okay? Sana makuha din po ninyo yan. Etong heaven na sa atin ngayon nakikita natin, ito po ay magugunaw with great noise kasi puputok lahat ng element sa sabog. Lahat po ay babalik sa simplest form na atom. Okay, smallest particle po yan ng matter. Solid, liquid, or gas, mayroon pong atoms. Yung atoms na yan ay meron siyang elements. Neutron at saka proton at saka electron. Tatlo. Bakit tatlo? Because we are living in a three-dimensional world. We are not living in a dual
or bi-dimensional. No, we are living in a tri-dimensional world. Okay? So next, puntahan po natin ang verse number 10. The heaven shall pass away with a great noise, and the elements shall melt. Plural po ito. Elements shall melt. Ano ba yung elements? It is the composition of matter. Ang tawag po dyan, elements. Ano yung elements, Pastor? Puntahan mo yung table of elements. Magnesium, potassium, calcium, yung oxygen. Yan lahat yan. Mga elements yan. Okay? Sige, yung oxygen po pala ay compound na yon. Two atoms of kalimutan ko na. Basta ano yon, compound na yon. Yung elements po is yung potassium, magnesium, yung nasa table of elements sa science natin. Shall melt with fervent heat, and the earth also in the works that are therein shall be burned up. Masusunog lahat ng gawa ng tao at magugunaw po ito. Kaya hindi pa po ito nangyayari. Kaya hindi po ako preterist. I don't accept the view of preterist na tapos na lahat. Nasa eternity na tayo ngayon. Hindi ko po matatanggap yon. Why? Because we are still alive and ang mundo po ay daming namamatay. At hindi pa po ito nakasulat sa history na dati nang nasunog. Pati history books masusunog dito eh. Kaya hindi pa po ito nangyayari. Kalukuhan po yung preterism na yan. Okay? 2 Peter chapter 3 verse 10. So, the process is Big Bang, great noise, the elements shall melt, the earth shall be burned up. So yung renovation break, yung process po niya is Big Bang. Pasasabugin ng Panginoon lahat kasi gusto ng Panginoon bumalik po siya into its simplest form para makagawa po siya ng perfect na talaga na earth na walang bahid ng anumang kasalanan or impurities. Number 3. The procedure. Ano po yung procedure? Verse 11. Paano ito gagawin ng Panginoon? Ano yung procedure? Ano yung pagkasunod-sunod ng mangyayari or events? Seeing then that all these things, plural po yung this niya, T-H-E-S-E. Ibig sabihin lahat ng mga bagay na ito. Hindi po siya tumutukoy sa isang bagay lang. What manner of persons ought ye to be in the holy conversation and godliness. So yung things na nakikita mo ay plural yan. Sabi niya sa Isaiah 51:6. Ayan, balikan niyo po yung Old Testament. Isaiah 51:6. Lift up your eyes to heavens, look upon the earth. Beneath from the heavens shall vanish like smoke. Ayan po, tingnan niyo kung ano yung kaugnayan niyan doon sa 2 Peter. And the earth shall wax old like a garment, and they that dwell therein shall die in like manner. Susunugin din, matutunaw, masusunog din. But my salvation shall be forever, and my righteousness shall not be abolished. Alam mo ba kung kailan yan mapupulfill? 2 Peter chapter 3 verse 6 to 13. Yan po ay Isaiah 51:6. Pag inaralan nyo dyan, gugunawin talaga ang mundo. Okay? So, paano mayayari? Tutunawin, tutupukin. Nasaan tayo nun, Pastor? Yung mga ligtas, nasaan? Sabi ni Jesus Christ, that where am I, there ye may be also. Tandaan mo, no? Yung where am I, there ye may be also na yan. Listen to me very carefully. Hindi po yan binanggit para sa millennial kingdom. Kasi sa millennial kingdom, sabi ni Apostle Paul, if we suffer with Him, we shall also reign with Him. If we deny Him, He also will deny us. Kapag yung sinasabi ni Apostle Paul, na 2 Peter chapter 2 verse 12, in-apply mo yan sa eternity. Ibig sabihin, pag hindi ka nagtiis hanggang sa wakas, hindi ka maliligtas. By works ang kaligtasan mo. By which, sasalungatin mo na naman yung by grace through faith. Ha? Kaya, kailangan mong maniwala na may outer darkness para sa mga loko-lokong Kristiyano na hindi makakapasok sa millennial kingdom for 1,000 years, yung mga walang reward. Saan sila i-deny? I-deny sila sa kingdom, pero hindi sila pwedeng i-deny sa eternal kingdom. I-deny sila sa millennial kingdom, pero hindi pwede sa eternal kingdom. Bakit? Kasi may eternal life sila. Welcome po, Ma'am Mercedes Garing Pakira, Ma'am Los Biminda Jacob, and Brother VJ Consultant Emans Alquesa, kasama natin ngayong
gabi. Napakahalaga po na makikita nyo itong mga katotohanan ito. So the earth shall be dissolved. So bagsak na po dyan yung preterism kasi lahat ng elements daw magugunaw. Yung Bible po hindi mapopulfill by sentence. Wala kang makikita na yung fulfillment sa Bible by sentence. Hindi rin po by chapter. Hindi rin po by verse. Hindi rin po by interpretation. The Bible will be fulfilled word for word, verse by verse. Every jot and every tittle ay mapupulfill. Kaya pag yung sentence na yan sa Bible na-fulfill yung kalahati at yung kalahati hindi pa na-fulfill, aantayin mo yung fulfillment ng buong. Kung nabasa nyo po yung sinasabi ng Bible, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. Jot or tittle in a wise pass from the law till all be fulfilled. Yung mapupulfill daw, jot and tittle. Alam mo ba yung jot and tittle? These are the smallest part of a sentence. Yung mga punctuation mark, yung comma, period, semicolon, colon, punctuation mark. Yan yun. Yung jot and tittle, mapupulfill lahat yan. Kaya kapag nakita nyo na-fulfill yung kalahati, antayin nyo yung kalahati, hindi pa na-fulfill. Okay, welcome po, Pastor Hugo Batalier from Bandang Baguio, Abra ata sila, no? Salamat po, Pastor, sa inyong pagdalo sa ating live broadcast. Now, yun po yung procedure. Pang-apat, the product. Natunaw na lahat. Ano yung lalabas? Lalabas po, magkakaroon ng new heaven and new earth. So the process is Big Bang. Great noise. Verse 10 po yun. Biblical po ang Big Bang, but not used in creation. It will be used to destroy all kinds of sin, to purify the earth into its purest form by fire. So, yung mga gawa natin sa judgment seat, by fire. Yung mundo, by fire. Kaya, may dalawa na tayong purification by fire na alam. Welcome po, Ma'am Jela de Guzman. Salamat po sa inyong pagpunta. Ano ang magiging product pagkatapos po ng paggunaw sa mundo sa pamamagitan ng apoy? Verse 12 ng 2 Peter chapter 10. Chapter 3 chapter 3 verse 12. Okay, basahin ko po. Verse 10 to 12. But the day of the Lord will come as a thief in the night, which the heaven shall pass away with great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth and the works therein shall be burned up. Seeing then that all these things shall be dissolved. All things shall be dissolved. Lahat ng bagay magugunaw, matutunaw. Kaya pala sinabi ng Bible na lay not up for yourselves treasure on the earth, but lay for yourselves treasures in heaven. Kasi doon, hindi matutunaw. Itong buong mundo ay tutunawin. Kaya wala, sayang yung mga pinag-iimpok mo rito. Okay? So, what manner of person we ought to be in a holy conversation and godliness, looking and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat. So, ano yung product? Ang magiging product talagang solution. Solution, ano yung solution, Pastor? Solution is one of the mixture. Mayroon pong solution, mayroon pong mix na makikita mo lahat ng hinalo-halo, heterogeneous at saka homogeneous. Yung solution, Pastor, yung solution po dinidissolve niya, mayroong tinatawag na solvent. Okay? At saka mayroong tinatawag na yung dinidissolve niya, yung ginagamit na pang-dissolve, ang tawag doon ay solvent. Yung process nang nangyari doon sa mixture ay tinatawag na solution. Magsasama-sama lahat. Okay? Kung ma-explain ko pa yan sa science, lahat ng elements nung solvent at saka nung dinidissolve, ano bang tawag doon?
solvent yung tumutunaw, yung tinutunaw. Paki-comment nyo nga po, yung mga magaling sa science dyan. Solution po yung entire na solvent yung pinangtutunaw. Yung tinutunaw, ano po ang tawag doon? Sige. So, ang mangyayari matutunaw. Ano yung gagamitin? Fervent heat. Alam mo ba na may reason kung bakit sa eternity wala ng araw. The sun will not be used in eternity. Yung sun na S-U-N, hindi na gagamitin yan sa eternity. Alam mo ba kung bakit? Maraming nganganga na naman ng mga theologian kapag inaral natin yung the study of the lake of fire and the study of the sun. Meron no tayong ginawang ganyan, gawa po ng mga Bible students natin. Okay? So ano yung gagamitin na pang-dissolve? The hottest of all fire. Okay? Yun yung pinakamainit sa lahat ng apoy. Yung may yung element, yung body of substance na mayroong pinakamainit na components. Yun ang gagamitin na bilang solvent. Kasi yung i-dissolve niya yung buong mundo Pati yung kalangitan i-dissolve niya. Dito sa panahon na ito, ano yung gagamitin? Kung ako tatanungin nyo, ang gagamitin po ay ang araw. Yung sun. Okay? Bakit? I have my own reasons and a lot of reasons and a lot of research and a lot of Bible verses from Genesis to Revelation. Why? Okay? So, yun po yung procedure. I-dissolve. Yung product is melted earth. Minelt into its simplest form. Ngayon, ano yung presentation? Or promise? Kapag nangyari po yon, lahat ng mga ligtas ay nasa likod ng Panginoon. Nasa ano po tayo? Nasa abode of God. Habang ginugunaw po ang mundo ng Panginoon, nandun tayo sa abode of God. That where am I, there He may be also. Kaya yun pong may verse po na ganyan. Isaiah 65 verse 17. Basahin niyo po ito. Isaiah 65 verse 17. For behold, I create a new heaven and a new earth. The former shall not be remembered nor come into mind. Magkikreate po ang Panginoon ng new heaven and new earth. Isaiah 66. Okay? Verse 22. For as the new heavens and the new earth, which I will make shall remain before me, saith the Lord, so shall your seed in your name remain. Meron pong new heaven and new earth na talagang mananatili. Kaya wag ho kayong matakot kasi meron piniprepare ang Panginoon in the near future, in eternity future, sa lahat ng sumasampalataya sa Kanya na new heaven and new earth. Gugunawin niya man ang mundo para po mawala lahat ng kasalanan. Si Satanas mawala, lahat ng kasalanan mawala. Mamumuhay tayo na kasama ang Panginoon. Forever and ever, walang kasalanan at walang kamatayan, walang pag-iyak, wala na lahat. Doon ho tayo magiging masayan talagang tunay. Okay, the presentation, verse 13, 2 Peter chapter 3. Nevertheless, we according to His promise, pangako niya po yan, look for new heavens and new earth, wherein dwelleth righteousness. Welcome po, Danny D. Carbajosa is with us tonight. Okay, salamat po sa inyong pagdalo. So, meron pong nakaprepare na new heaven and new earth para sa atin. Revelation 21 verse 1, and I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. Wala nang karagatan. Alam niyo po ba kung bakit wala nang karagatan dito sa new heaven and new earth? Kasi ang original po talaga na creation ng Panginoon, walang karagatan. Talaga, pastor? Walang karagatan? Yes, kasi babalik tayo sa pinaka-original. Paano ko nasabing walang karagatan? Sabi ng Genesis chapter 1 verse 2, kagagawan po ni Satanas kung bakit nag-overflow yung water sa original earth. Kasi nga nagwala Nagwala yung rebelding anghel na Lucifer na naging Satanas. Kung rebelde ka at nagwawala ka, iwawasakin mo lahat ng
ng create ng Diyos. Kasi ganun ka magwala kung rebelde ka. Ganun nagwawala ang mga rebelde sa Panginoon. Ngayon, bakit wala na ho itong no more sea? Ngayon, mayroon pang dagat. Alam mo ba na maging ang millennial kingdom ay may dagat? May dagat pa. Bakit, pastor? Kasi sa Great White Throne Judgment, the sea give up the dead that's were in it, and death and hell delivered up the dead. Yung mga katawan ng mga makasalanan, nandun pa sa dagat. Kaya, sa Millennial Kingdom, may dagat pa. Okay? So, ganyan lang ho, nagko-compare. At na Bible analysis po ang tawag dyan. Okay? So, dito po, sa New Heaven and New Earth, in eternity future, wala na po itong dagat. Sabi po ng Revelation 21 verse 1. Okay? No more sea. The 7 new in the New Heaven and New Earth. Meron tayong lesson na ganyan. So, yan po ang mananatili. Isaiah 66:22. It will remain forever and forever. Okay? So, the present. Magkikreate ulit ang Panginoon ng bago. Saan niya kukunin yung element? Doon po sa purified element na tinanggalan lahat ng impurities. Okay? Saan itatapon yung mga impurities na yan, pastor? Dapat ganyan yung mga tanong. Di ba po, gugunawin ng mundo, kukunin lahat ng mga impurities, saan itatapon? Doon po sa lake of fire. Ano yung lake of fire? Yun po yung araw. Paano ko nalaman? Kasi binanggit pa po ang sun, S-U-N, sa eternity, gayong nagunaw na ang mundo. Kasi yung araw na yan, yun ang ginamit as a solvent to the earth para ma-dissolve po itong mundo at ang lahat ng constellation, lahat ng stars, lahat ng nakikita ninyo ngayon sa galaxy natin na merong impurities. Tatanggalin yan, ilalagay doon. Okay? So, nag-aantay po ako ng mga magagaling na theologian na mag-comment at mag-against po sa aking statement. Yan po ang inaantay ko. Revelation 21 verse 2 and 3. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, came down from God out of heaven. Ayan na, bumaba na po yung New Jerusalem, galing po sa third heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God is with men. Yan, bababayan sa New Earth. Okay? And He will dwell with them, and they shall be His people, and God Himself shall be with them, and be their God. Yun po yung New Heaven and New Earth. Bababa po yung langit na nasa third heaven. Kayong mga nagsasabi na kapag katapos daw ng rapture, makakasama na natin ang Panginoon forever and ever. Dahil sa, and so shall we ever be with the Lord. Hoy! Bumaba na ba yung langit? Yung third heaven, bumaba na ba sa lupa? Nakapag-create na ba ang Panginoon ng new earth? Para sabihin mong forever and ever na natin makasama ang Panginoon. Meron pang, pagkatapos ng rapture, judgment seat pa. Judgment seat, marriage supper, battle of Armageddon, 7 years tribulation sa baba, judgment of the living nation, millennial kingdom, Gog and Magog, Great White Throne Judgment, renovation of the earth. Bago yung eternity na sinasabi mong forever and ever. Iba po ang ever sa forever. Pag sinabing ever, always at all time. Pag sinabing forever, always at all times without end. Napaka-simpleng grammar at napaka-simpleng word, hindi mo maintindihan. Okay? So, dapat po tinitingnan mo at inaaral mo yung mga words. And mind you, words change its meaning according to its use. Pag ginamit po siya na noun, mag-iiba yung meaning. Pag ginamit siya na adjective, mag-iiba yung meaning niya. Depende sa construction ng sentence, nag-iiba po ang meaning ng word. Sa English, grammar. You are reading an English Bible, may grammar po ang Bible. Hindi yan basta-basta lang na binasa mo. Tapos kung ano yung gusto mo na pagkakaunawa, yun ang pagkaunawa mo. Hindi po ganon ang salita ng Diyos. You need to study it carefully. Okay? So, uulitin ko po.
The 7 truths about the renovation of the earth. Darating po ang oras na ang mundong ito ay gugunawin. Plano na yan. It was reserved for the day of judgment. 2 Peter 3:7. The process is Big Bang. Gugunawin lahat. Papuputokin lahat. Susunugin lahat. Kaya puputok. Big Bang po. Not for creation, but for destruction of ungodly men and impurities of the earth and in the entire structure of our galaxy, except the throne of God or the abode of God in the sides of the north, the city of the great king, Mount Zion. Okay? The procedure is things shall be dissolved. Yun, solution, gugunawin, tutunawin. The product, new heaven and new earth shall be burned. All elements, the heavens and the earth shall be burned, all elements shall be dissolved. So, ang produkto niya ay solution, natunaw. Then, the presentation or the promise. God will create His promised new heaven and new earth. And then, ipipresent niya ito, bababa yung throne of God, Revelation 21 verse 1. And then, makakasama na ng tao ang Diyos forever and ever sa eternity future. Meron pong walled city sa gitna, ang ating new heaven and new earth. Basahin niyo po ang Revelation 21, Revelation 22. Nandun po yung specification kung ano ang mapa at geography ng new heaven and new earth. Sana po nakatulong sa inyo ang pag-aaral na ito. Okay, so sana po ay maging hamon po ito. I am expecting na marami po ang mga theologian na magkukunot noo, magagalit sa mga sinasabi ko, and I am expecting them to study. At tingnan kung ito po ba ay biblical, tama ba ito o hindi. And be respectful in whatever view you have. Kasi pareho lang tayo nag-aaral. I don't believe na merong mas mataas sa atin. Pares lang ho tayo na nag-aaral sa salita ng Diyos. Kaya, pagka nagbigay ka ng view mo, rumispeto ka. Dahil kung hindi ka rumirespeto, makakatikim ka. So, ganyan lang po yan. So, salamat mga kapatid. I hope na kayo po ay mag-subscribe sa ating YouTube channel. In the future, doon na po tayo magla-live. Kasi, ini-erase po dito sa ating platform ang ating live after 30 days. So doon tayo magla-live mga kapatid ng mga doctrinal, pero dito po yung live natin ay encouragement and Christian living para naman ho lumakas tayo at magpatuloy sa paglilingkod natin sa Panginoon. Maraming po salamat. God bless sa ating lahat. Amang banal dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. Pagpalain po ninyong lahat at ang bawat isa. Bigyan ng katalinuhan, gamitin niyo po ito bilang instrument na sila po ay lalo pang magbasa ng mga verses sa Bible at lalo po nilang pag-aralan dahil ito po ay kanilang future. Hindi lang po ito sa panahon ngayon, kundi sa lahat po na mangyayari sa aming history. Salamat po sa inyong katalinuhan na ipinagkaloob. Magpaalam po kayo sa aming lahat. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Maraming salamat po mga kapatid. Thank you very much. Magkita-kita po tayo ulit bukas ng gabi. Okay, so God bless. Sir Danny D. Carbajosa, Ma'am Jela D. Guzman, maraming salamat po. Ma'am Luz Biminda Jacob, Ma'am Mercedes Garing Paquera, ayan, Roger Regalado, Pastor Marlon Leite, Lance Mapak, Kyle Stephen Guardario from Japan. Thank you very much po. We have a visitor. Salamat po, Ma'am Andrisa, Ma'am Natalia Manigos Amosco. Thank you very much po. Sir JP Arienza, maraming salamat. Please subscribe to my YouTube channel, Throughout the Bible. Ayan, Brother Richie Mapa, paki-comment po ang ating YouTube channel para ma-aware sila sa ating YouTube channel at mag-subscribe sila doon para mapanood nyo po ang ating mga live. Doctrinal live po. Eschatology po ang ating pinaka-main na isinishare sa ating live. At I hope na ma-drawing ko po yan sa inyo para nakikita po ninyo. Kahit na tayo po ay simpleng mananampalataya, malakas po ang ating grip at malalim ang ating pundasyon sa salita ng Panginoon. Thank you very much. God bless. Ang inyong abang lingkod, Pastor Erwin Jan Rimos.